Tila maagang nasubok ang sumpaang sa hirap at ginhawa ng bagong kasal sa Iraq nang masunog ang venue ng kanilang kasal na ikinasawi ng may 100 tao. Ngayong bermans na at sunod-sunod ang mga handaan, paano nga ba maiwasan ang mga ganyang bangungot? Yan ang special report na tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Ang dapat sana'y masayang kasal na ito sa Iraq, nauwi sa trahedya na ikinamatay ng hindi bababa sa 100 katao. Ang sinasabing dahilan, ang fireworks sa loob ng venue na umabot umano hanggang sa kisame kung saan may mga palamuti kaya mabilis kumalat ang sunog. I ask you. Sa Pilipinas, itinuturing na wedding season ang paparating na buwan ng Disyembre at ang fireworks ang isa sa nagpapaningning sa mahalagang okasyon. Napanood ng Bureau of Fire Protection ang viral video at ang kanilang napansin. Yung ginamit po nilang fireworks is medyo malakas din siya at the same time matagal. Yung distance nung flare nung fireworks towards doon sa decoration nila on the ceiling. So, considering light combustible yon or light materials yon and madali agad nagliyab. Napuna rin ng presidente ng Philippine Fireworks Association na si Joven Ong na tila hindi akma ang fireworks na ginamit sa indoor setting. Number one, yung venue itself is made of flammable materials. So hindi siya yung normal na sanabi nating buildings natin sa Pilipinas na yung mga wedding venues natin dito made of cement or wood. Sa events place na Elements at Eton Centuries, na tiyempohan naming nagsasagawa ng training ang BFP sa kanilang security personnel. Batid daw ng venue na may iba't ibang emergency na pwedeng mangyari sa pagtitipon ng maraming tao sa isang lugar. Kaya importanteng merong fire exits at malalaking pinto. Pati ang pagkakaroon ng evacuation sites sakaling kailanganing lumikas ng mga bisita. Ayon sa Bureau of Fire Protection, kapag pipili ng lugar para sa inyong mga events, maganda na tiyakin na merong mga fire exit tulad nito. At mainam na rin daw kung i-anunsyo sa inyong mga bisita kung nasaan ang mga exit na ito. Mahigpit din daw ang venue sa pagpapagamit ng fireworks sa loob. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sa ilalim ng Republic Act 7183, batas kaugnay sa manufacture, sale, distribution at use of firecrackers and pyrotechnic devices, kailangan ng kaukulang permit bago gumamit ng fireworks. Meron po tayong clearance for fireworks exhibition. So yun po yung sa BFP at another permit. Ito naman po yung for manufacture, transfer, sale, another permit po yon required naman sa Philippine National Police naman po. Mahalaga din daw ng mga profesional at lisensyado ang mga ngasiwa sa fireworks, indoor man o outdoor. So far, nakikita namin maganda yung track record ng Philippines. Pag professionals naman na nasa events natin, lahat naman sila alam nila kung anong dapat gawin at hindi. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.